bahay na tayo. Kanina hindi na ako nakapag-update sa inyo pagpasok ko sa trabaho. Kasi pagpasok ko kanina, sabi nila, nagsi-out na daw yung mga pang-umaga ng anong oras? Alauna. Hindi na puno-puno yung Alauna. Hindi. Alauna sila nag-uwian. Parang 1 hour advance. O 1 hour early yung out ng mga pang-umaga. Kaya nagulat ako. Yung iba kong mga kasama nag-start na. Kakadating ko lang. Late pa yung bus ko kanina, guys. Late. Parang 6 minutes ata ang late yung bus ko papunta sa trabaho. Tapos niloloko pa ako na Ate Lulu, late na daw ako. Pagtingin ko, 1:34 pa lang, nadating naman ako, mga 22 ata ako nadating dun sa sa trabaho. Kaya tanong, bakit na? Tapos nag-uusap-usap sila yung dalawa sa loob. Sabi nila sa akin, maagap daw pinauwi. Tapos, hindi naman, nasa isip ko, kinakabahan, wala naman ako nakatanggap na na text na maagap kami papasok. Pero sabi tinatext mo kaya? Hindi naman. Pero sabi naman nila, hindi naman daw, edi madalian na kami. Edi bis ako guys kanina. Tapos habang ako, lumapit yung isang boss. Sino nga ba yun? Basta yung Canadian na malaking tao. Yung sabi nilang yun daw ang napili ko, irregular, ganyan, oo. Lumapit siya sa akin, niyakap ako. Merry Christmas, Crystal. Nakilala ka? Nagulat nga ako. Nakilala ako. Ako ngay lumapit sa kanya. Di ba nga sabi nila, kausapin ko daw nga yung Dave Pusik. Sabi ko, yun daw yung yung medyo daw yun mahigpit. Kaya sabi ko, paano ko kakausapin to? Canadian daw. Sabi ko, ay naku, manonosebleed ako nito. Sabi ko, lapitan ko daw. Ask ko kung pwede daw ako maaga umuwi. Gawa nga ng bus. So, ayun, sabi ko, lakasan na lang ng loob. Punta ako sa office. Pasok ako, tapos kinausap ko siya. Tapos, nakikinig lang siya. Sabi ko, kung pwedeng, maaga pa ako umuwi. Kasi, ko yung bus, habulin. Kasi, kung di ko yung bus, umpisa pa lang? Oo. Parang 2 days pa lang ata. 2 days pa lang. 2 days pa lang ako nung parang kinabukasan kasi nga naiwan ako ng bus. Oo. 'Di ba nung first day ko naiwan ako ng bus, kinabukasan kinausap ko na agad kasi sabi nung supervisor. Edi sabi niya okay lang daw ganyan. Edi sabi ko thank you. Tapos sabi ng super, daw balita? Na daw ba? Resolve na daw ba yung problema ko? Tapos, napaisip pa ako, ano yung sinabi niya? Tapos, tumawa siya. Tapos, sabi niya kung nakausap ko na. Sabi ko, nakausap ko na. Pumayag agad. Sabi ko, ganyan. Tapos, nagulat ako. Bigla akong niyakap. Yung laking tao. Parang sa dibdib lang ako Dibdib lang ako kanina Tapos, sabi niya, gusto lang daw niya akong batiin ng Merry Christmas. Tapos, enjoyin daw yung Christmas break. Buti na lang Oo nga guys, putik yan. Buti na lang din nag-lay off kung hindi ako ngayong 2 weeks, no? Ay, 3 weeks. 3 weeks yun. Kasi first week sana ng December 1. Oo nga, first week ng December. Lay off na sana ako guys, 3 weeks ako walang trabaho. Buti na lang hindi natuloy, ang swerte-swerte ko. Tapos, syempre, dasal-dasal din ako noon. Pero din talaga nung mga ka-work ko na sana nga hindi ako malay off. Wala silang magagawa, diba? Wala silang magagawa. Tapos, ayun na nga, yung dumating na sa point na pati mga regular, malilay off din. Edi ako, din nun, dasal-dasal din ako, gawa ng naawa. Yung 7 months. Naawa ako kasi pati regular. Syempre yung mga regular, kahit sabihin mo matatagal na kahit pa paano need ba rin na ng mga bills, kumbaga ba. Kaya sabi ko, syempre may mga edad na rin naman sila. Kaya sabi ko, kawawa naman pati sila mawalan ng work. Tapos, nung pinaka last day ko na biglang, hindi na daw tuloy yung layoff ko, dire-diretso na daw yung work ko. Tapos sabi nung Canadian kanina, you did a great job daw, ganyan. Tapos sabi niya, gusto ko palang sabihin sa iyo na maaga pang uwi nyo mamaya. Sabi ganun, 1 hour early, ganyan. Pero, bayad naman kayo, 8 hours pa rin yung babayaran sa inyo. Buti naman ka rin yung bina-appreciate. Oo nga, nakakatuwa nga. Kaya sabi sa akin ni Ate Lolo kanina, sabi, ganda dito sa Tapos kasi yung isang katrabaho na dumating na, may bit-bit na mga regalo. Ito nga, mayroon akong regalo Tapos sabi ni Ate,
ganda sa company to, no, na-appreciate nila lahat ng tao, sabi ganan. Kasi nga, oo, kasi sabi nga din na Ate Lulu, kasi sa iba kasi, syempre, kung sino lang gusto nilang bigyan ng regalo, ay doon sa trabaho sa trabaho namin lahat nagbibigayan talaga. Kahit morning ka or panggabi may magbibigay sa iyo. Kasi kanina yung iba rin ang pang morning may binigay kay Ate Lulu. Ibigay din daw doon sa iba namin kasama. Sabi ko, sabi na Ate Lulu, ganda dito sa company to, pati yung mga boss natin na-appreciate nila yung trabaho natin. Sabi nilang ganun. Kaya siya daw okay na doon sa trabaho namin. No? Kaya sarap kayang pumasok na wala kang ganado ka sa, kahit sabihin mo mabigat yung trabaho mo, pero yung mga kasama mo lahat ay okay. Tapos tuwing papasok ako, yung mga pang umaga, bating-bati sa akin, pati yung mga boss, yung mga Canadian, yung mga manager namin doon, parang tropa-tropa lang. How are you, Krista? Kahit 8 hours na nagtatrabaho, pa rin, ang sisigla pa rin nila, yung parang di napapagod Oo, sasabihin, how are you, Crystal? I didn't see you. Ganun pa sa akin kasi nasa labas daw siya na, kasi nakita ko yung isa pumasok. Di nagsara na yung pinto, di nag-doorbell ako kasi may time na sarado yung likod. Tapos sabi niya, hindi daw niya ako napansin, nandun lang daw pala ako sa likod niya. Basta ang kukwela nila, hindi maano sila. Hindi sila pressure guys. Tapos sabi nila kanina, di nag-alis na ngayon. Di yung supervisor namin. Syempre ako hataw-hataw na naman ako sa syempre gusto kong tapusin yung mga box ko. Naka-9 box ako kahit kulang oras ko. 9 box ako kahit maaga po yung out namin. Tapos ano ba dapat sa'yo? 9 boxes. Tapos ko yung 9 boxes ko. Pero na maaga kami nag-start ng hindi naman, parang 5 minutes lang naman ata yung nag-start ako before yung pinaka-start. Kaso nag-break ako ng 20 minutes. Hindi nila pinapatay yung machine, pinabantay, parang nagbabantayan kami, parang ganun, para daw nga. Kapag may break iba, pinapatay mo rin yung ibang machine? Parang isang machine, babantayan ko yung isang machine, parang hahakutin ko lang yung mga arms nila na half, lagay ko sa box nila, sila na magtitimbang. Ganun din ang ginawa nila sa akin kanina. Para nga daw, para dire-diretso daw yung namin box, kaya natapos ko rin. Kasi nung dating ko galing sa break, may nakaready ng mga cups na titimbangin ko na lang, ilalagay ko sa box ko. Tapos sabi sa akin ni Derek, siya pansin niya, nung supervisor ko na todo trabaho ko, kinukuha ko yung lahat ng ko, nagmamadali ako. Tapos sabi niya, you don't need to rush, sabi niya. It's okay daw, kahit ilang box daw, hindi daw, wala daw problema sa mga boss. Kasi nga, syempre, mag-holiday na nga daw, tapos maagap kaming uuwi. Sabi, kung lang daw yung matapos, ganyan. Kaya yung iba, relax. Ay, hindi ako nag-relax. Sabi ko, ako kung umupo. Kasi pwede kaming umupo kapag hindi pa puno yung arms namin. Pwede kang umupo, hindi nakaupo. Ako pag nakaupo ako. Sabi ko, ano ba yan? Pag nakaupo. Kaya gusto ko lagi may ginagawa. Kaya minsan nga inaanohan nila ako ng diskarte. Kunin ko lahat ng cups ko sa arm. Ilagay ko sa box. Huwag daw yung parang isa-isa kong kinukuha. Balik ako ng balik. Kasi hindi daw ako nagpapahinga. Ang gusto ko kasi galaw ako ng galaw. Walang ginagawa? Oo. Para daw ako yung nakakaupo daw. Kasi nakikita daw nila ako, hindi daw ako umuupo dahil nga hindi ko isang bagsakan kinukuha. Kasi yung isang katrabaho namin, isa-isa lang din siya kumuha. Hindi rin siya nagpapahinga. Mayroon siya nakakapagpahinga. Pero ako, basta pag kasi mahaba yun. Pag nandito lang sa may kalahati, kinukuha ko na agad, hindi ko pinapapuno, hindi ako mapakaling, hindi ko kukunin. Parang nasa isip ko lagi, kailangan ko na matapos itong box na to. Tapos yung kabisa, kailangan ko na naman matapos ito. Lagi akong ganun, kaya sabi nila sa akin, nakailang beses na silang sabi sa akin. Yung may work pa pa. Bebe, gamit ko please. So, ayun guys.
Oh, magpapasko na at magbabagong taon na, guys. Panibagong taon na naman to para sa atin. Akalain nyo yun, diba? Sobrang daming pagsubok na dumating sa atin ngayong taon. Syempre, hindi lang naman sa akin, diba? Lahat naman tayong may mga pagsubok na dumating sa buhay natin. Pero at least, diba? Hindi mo na malayan. Natapos mo na yung lahat ng pagsubok ngayong taon, diba? So, may part na talagang down na down ka na. Yung tipong gusto mo nang sumuko pero hindi ka sumuko, diba? O, diba na? Yung tipong ang dami mo na lampasan, diba? Power. Napaka-power talaga, diba? Yung tipong, humina ka, lumakas ka, umiyak ka. Yung tipong lahat na pagdaanan mo ngayong taon, pero nakasurvive ka, diba? Yung tipong hindi ka nakakatulog dahil iniisip mo kung paano yung gagawin dito, gaganto, ganyan. Pero nagagawan mo ng paraan lahat. So, maging proud ka sa sarili mo dahil lahat na lampasan mo ngayong taon. Lahat ng pagsubok ngayong taon. Diba? Siyempre, lagi ka lang din magdasal. Lalo na kapag may mga problema talaga, guys. Minsan pag nagdadasal ako, pag ang bigat-bigat na, talagang iniiyak ko. Masarap sa pakiramdam. Ganun. Ay, grabe. Magpapasko na. Mag-isang taon na kami dito. Tapos, yun, may mga nakakasalubong kami sa daan. Kung saan dito, sa lahat mga daanan namin ni Marvin, may mga nag-a-approach sa amin. Kinakamusta kami, sabi namin. Okay na po. Nakasurvive na po kami sa last tuition ni Marvin. Yung parang, ang sarap sa pakiramdam na i-share namin na nakasurvive kami. Oo, diba? Nakasurvive. Nung una, lagi kami parang every month talaga, lagi kami nakabantay sa mga ginagastos namin ni Marvin. Kasi nga, pinabudget namin talaga yung ilalabas naming pera dahil sa tuition. Kasi hindi naman biro yung tuition talaga dito sa Canada, no? Tsaka hindi mo naman pwedeng hayaan na hindi ka makakaipon for the tuition dahil kaya ka pumunta dito para maging student. Tapos, pero ang din naman pala, meron nga naman kami pang tuition, pero syempre inanong din namin na hindi magalaw yung lahat ng funds na dala namin. And sa awa ng Diyos, hindi naman namin nagalaw lahat. Kaya ayun, sobrang happy. Tapos happy din kami sa mga lahat ng mga nakilala namin na laging nakasuporta sa amin, nakagabay sa amin, di ba? Sobrang laking din nila, sobrang laki din na naging part nila sa amin dito sa buhay Canada namin, di ba? Kundi dahil din sa kanila, nakasurvive kami, yun. Tapos yung mga suporta din sa amin ng pamilya namin sa Pilipinas, di ba? Tapos lahat ng mga subscriber namin na sumusuporta namin, sobrang happy po talaga ako. And sana lahat ng mga plano natin na hindi natupad ngayon 2023 ay matupad natin sa 2024. Alam ko naman po na kaya natin yan lahat. Hindi man lahat makuha, pero at least, diba, paunti-unti. Hindi naman masamang mangarap na nandun na agad. Kasi, syempre, alam natin sa sarili natin, lalo na kung alam mo sa sarili mong pinupursige mo yung isang bagay, makukuha mo talaga yan. Inaano ko din yung kay Marvin ka. Tapos kaya nga, diba, yun, may din ako na may gusto ako, yung dream na career ko balang araw. Sabi ko kay Marvin, gusto ko talaga na ganito, makuha ko yung ganito, ganyan. Makuha ko yung dream job ko. Gusto ko mag-aral, ganyan. Sabi ko sa kanya, be, promise mo, supportahan mo ako. Sabi niya, oo, be, supportahan ko, promise yan, sabi niya sa akin. Tapos sabi niya sa akin, basta i-promise mo sa sarili mo na tutupatin mo yan. Kasi syempre, wala naman yun sa kanya, hindi naman niya hawak yun. Kasi ako naman yung gumagawa ng plano ng buhay ko, diba? Kaya, ganun. Nasa atin na din yan kung paano natin paano ba sabihin yun? Paano natin malalampasan lahat, diba? Kasi bawat araw, buwan, taon, nagbabago-bago din lahat ng plano natin. Siyempre may time na hindi
parang hindi umaano sa atin ang tadhana o hindi ngayong taon hindi mo nakuha yung gusto mong ganto ganyan. So baka after 1 or 2 years mo pa bago makamit yan. Pero at least dadating din yan kasi yung iba nga syempre yung iba 10 years na bago nila nakamit yung ganto ganyan, 'di ba? Hindi naman masama maghintay. May perfect time talaga para sa mga bagay-bagay, 'di ba, guys? Oh my god, winter na uli. And makipagsapalaran na uli tayo sa saan nga to? Sa snow, malapit na. Kasi syempre nung dumating kami last year dito, no, before magpasko, nag-snowstorm at mataas nga yung snow noon. Then dumating kami ng 25, lumabas kami ng airport 2 AM and may mga tunaw na snow. Super lamig talaga noon nung time na yun, guys. Tapos guys, huwag nyong iisipin na failure kayo. Pero alam nyo, hindi naman masamang maging failure. Mas natututo ka nga, diba? Pag nagiging failure ka. Kasi sa susunod, alam mo na yung gagawin mo, diba? Kaya, ayun, basta kung nag-fail ka ngayon, meron pang another day para maano mo ulit, i-try lang. Try ka lang ng try, huwag ka lang susuko. Kasi kapag sumuko ka, doon ka talaga maano mo na, oh, sinukuan ko, di ibig sabihin talagang wala na. Nag-fail ka na talaga dun sa isang bagay na gusto mo, diba? Kaya hindi naman sa pero ako kasi, kahit alam ko nagfe-fail ako, sumusubok ako. Diba nakwento ko dati, guys, Flagjoret ako nung elementary ako. So, nung nag-high school ako, in-expect ko makakapasok din ako sa Lyreban. Ang naisip ko that time, nung high school ako first year, ang sasalihan ko majorette. Kasi yun talaga yung gusto ko, yung nagbe-majorette. Kaso, nung elementary ako, hindi ako napasok sa majorette dahil payat ako. Super payat ko, guys. Yung gusto nila yung medyo maganda ang katawan. Kasi ang majorette, nasa harap siya. Yung mga Flagjoret sa may likod. So, Flagjoret ako. Tapos, ano pa nga ako noon? Parang naano-ano pa ako noon. Nag-stop ata ako. Noon, hindi ko tanda kung nag-stop ako or parang nagdating sa point na nagtampo ako kasi ina-expect ko ako yung magiging leader sa Flagjoret. Hindi pa. Sa Flagjoret. Tapos, alam nyo, tapos na nag-high school ako, parang confident talaga ako na makakapasok talaga ako sa Lyreban. Kasi may experience nga ako ng Flagjoret. Ang una kong sinalihan, majorette. Nag-audition ako ng majorette. Hindi ako natanggap, guys. Hindi ako natanggap. Kasi hindi ata malambot yung katawan ko. Tapos, kinabukasan, diba? May kinabukasan pa, guys. Nag-try akong mag-audition din ng Flagjoret. And yung time na yon, hindi ako nakuha na naman. Alam niyo yung kalaban ko doon sa audition. Oh my God. Ang lakas. Parang pakapalo ng mukha. Pumunta siya sa pinakaunahan sa gitna. Doon siya humataw na dapat pantay-pantay kami. So, agaw attention siya. Natanggap siya. Nung time na yun, medyo ako nahiya na. Kasi, syempre, naggaling ako sa audition ako ng majorette. Pero, hindi ko naman sinukuan. Gusto ko talagang this year makasali ako sa Lyreban. Makasama ako sa competition. Kasi may labanan yun. Parang audition ngayong week. Then, after 2 months ata or 1.5 month, labanan na ng Lyreban. Kasi parang nasanay na ako every year kasali ako dun sa labanan talaga. So, ayun. Kaya nga super itim ko kasi talagang nakababad kami sa initan ng pag nagpa-practice kami. As in, guys, nakababad talaga. Sobrang sunog na sunog ako. Kung makikita niyo yung picture ko ng sunog. Kaya nung nag-high school ako, sunog na sunog talaga ako. Pero ito namang mama ko, support naman sa akin. Lagi nakasama sa lahat ng lahat ng practice ko, 'di ba? Yung bato ko nga, grabe yung itim ng bato ko noon. Grabe, pero
Wala, deadma lang. Nag-e-enjoy talaga ako doon. Lalo na pag yung school kasi namin that time, nung elementary ako, kapag may mga event, kami ang laging kinukuha. Umiikot kami sa buong bayan doon sa lugar namin. Umiikot, edi syempre, si Crystal mo, ganyan na ganyan, ang flageolet. Ganun. Enjoy na enjoy. Basta nag-e-enjoy talaga ako sa ginagawa ko dati. Tapos, ayun, hindi tayo natanggap na naman. So, kinabukasan, audition naman ulit tayo. In-audition ko na, lyrics na, tugtog. Kahit hindi talaga, wala talaga sa ko. Kasi ang hirap magmemorya ng ano ba tawag doon? Hindi ko natanda. Basta yung mga ng lyre, ganto-ganto. Sobrang hirap magmemorya. Minsan nga, parang kinasabayan ko na lang sila. So, mula nung first year hanggang fourth year, 4 na taon akong lyris, guys. Dati nagbalak akong mag-audition sana ng flageolet, pero parang nawalan na ako ng gana. Sabi ko, wag na, ito na lang. Kasi nasanay na rin ako na, kasi iba yung training ng lyris, magkasamang lyris at drummer, syempre. Tapos yung flageolet at flageolet at majoret, nakabilad sila sa araw. Pero yung mga yung mga flageolet namin tsaka majoret, mapuputi sila. So kapag nangitim sila, babalik din yung kulay nila. Ako that time, maitim na talaga ako Dito lang tayo pumushow tayo nung na. Kaya nung syempre parang naging concern na tayo sa balat natin. Nung time na yun, kaya na-decide na rin ako, hindi na ako kasi talagang pag sila that time, sobrang higpit. Kasi nga yung lyre band doong school namin, lagi silang champion. So, kapag may isang nagkamali ng tama ng bibilad pa rin sila, mas tatagal sila sa araw para magsabay-sabay sila. So, sabi ko, pero worth it naman yung pagpapainit nila. Kasi kami mga lyris, saka yung mga drummer, nandun kami sa silong. Ayun. So, kaya tayo kahit anong hamon ng buhay. Tapos that time din, nag-expect din ako na ako din yung ipanglalaban sa parang, anong labanan nga ba yun? Basta Pilipino yun Sa Pilipino na labanan yun. Hindi ako ang kinuha, yung kaibigan ko ang kinuha kasi maputi yung kaibigan ko. Tapos nag-audition din ako. Nag-audition din ako sa sa dance sport. Tango ata yun, tango. Dalawa kami ng kaibigan ko. Siyempre, yung kaibigan ko maputi. Talagang maganda. Ako naman, maitim ako. Hindi na naman ako nakuha. Ang lakas ng loob ko magsasali sa mga ganyan, no? Pero, pag sumasali ako, confident ako na matatanggap ako. Lagi akong confident na matatanggap, pero hindi ako natatanggap. Uuwi na lang ako na ang sakit ng katawan ko. Tapos tatanungin ng mama kung ano nangyari sa audition kung hindi ako natanggap. Tapos pag-akit ko sa taas namin, umiiyak ako, hindi ako natanggap. Pero after nun, okay, tapos na ulit. Tuloy ang buhay. Hindi naman porket hindi ako na magmumukmuk na lang ako, diba? So may iba pa namang pagkakataon na pwede akong salihan, diba guys? Kasi everyday naman, may mga magagandang mangyayari sa buhay natin. Kailangan mo lagi maging positive sa lahat ng bagay. Diba? Sabi ko, may dadating din yung araw, meron din akong So, ayun na nga, nag-4th year na ata ako. Kasi 2nd year ata, Basta ang dami kong saliro mula 1st year hanggang 2nd year. Hindi ako natatanggap, guys. So, pero nung nag-start ako mag-3rd year, doon ako nakapag-start mag-pageant. Nakakuha ko ng madaming award yung unang pageant ko. First runner-up ako. Tapos doon na ako nakuha ng mga muse, ganyan. Kasi pag sa school namin, nung nag-high school ako, pag hindi ako, kasi nung elementary ako, lagi lang ako secretary. Kasi maganda sulat ko, yun ang lagi na sinasabi, maganda yung sulat ko. Kaya puro secretary lang ako nung elementary ako. Oo nga, elementary. Tapos nung nag-high school ako, pag hindi ako secretary, muse ako. Iyon lang dalawang ano ba ako nung 3rd year? Muse din ba ako nung 3rd year? Basta alam ko 4th year graduate kami, nakalagay pa nga sa ko, sa yearbook ko na muse ako. Taray, muse tayo. So ayun.
doon basta nag-start lang yung mga rampa-rampa ko, 3rd year ako. Kahit sobrang itim ko nun, hataw, rampa-rampa, kasi maganda katawan ko guys. Siyempre payat tayo nun, maliit ang tiyan, yun. Talagang as in sexy talaga. Kaso hindi malaki yung aking puwet. Kaya rampa kasi sexy tayo. Tapos nung nag-college ako, may mga HRM night, basta may mga ganito ganyan. Parang noon na nakikiramdam pa ako na akong kunin yung muse, ganyan. Hindi ako naging muse mula nung 1st year college hanggang 3rd year. Parang naging muse ako sa nung lahat ng mga naging event nung 4th year college, tapos ako yung title sa muse. Tapos nung nagkaroon kami ng HRM night ng 2nd year na ata nag-start yung HRM night, kasi parang tinanggal, binalik ulit. Ay nako, talaga hindi ako papatalo sa sa outfit ko. Lagi ako nagpapatahi ng aking long gown or dress, 'di ba? Parang ayaw ko magpatalo ganyan. Kaya niluluko ako lagi ng mga kaibigan ko kasi lagi akong palaban sa mga outfit. Parang kasi doon ako parang natuto akong mag-ayos na talaga sa sarili ko nung naging single na ako. 2 years akong single nun. Nung start ata ako 3rd year hanggang 4th year high school. Kasi nung nagka-boyfriend ako, hindi ako nag-aayos na masyado. As in, parang na-losyang ako. Hindi, parang wala na akong gana, ganun, no? Kaya nga, kaya ngayon, sabi ko, ay ako na dumating sa point na ganyan ako na baka kasi mamaya wala nang gana si Marvin at charing. Pero sabi ni Marvin, wala daw sa kanya yung mga basta daw totoo lang ako sa kanya. O, di ba, Pak? Kaya, pero syempre sa akin, parang ko na rin, dapat ko na rin alagaan yung sarili ko. Hindi naman para sa kay Marvin. Syempre, para sa sarili ko, maano ko naman yung sarili ko, di ba? Syempre, deserve din naman natin i-treat yung sarili ko. So, ayan. Medyo nawawala na ang mga pimples. Peklat na lang yung mga yan na lang, guys. So, pero nag-aayos lang kasi ako pag may gala kami ni Marvin. Pero pag papasok ako sa trabaho, hindi na ako nag-aayos. Guys, syempre, ba't ako mag-aayos? Doon lang yung trabaho ko. Sa yung mga kasama ko, mga hindi naman nag-aayos. Kaya nahihiya ako, baka kasi isipin nila, magtatrabaho lang, naka-makeup ka pa, ganyan-ganyan. Kaya sabi ko, ni Marvin, wag ka na mag-makeup. Pag gagala na lang kami, doon lang ako mag-e-effort na mag-ayos-ayos, diba? Ay, mahaba na naman yung kwentuhan natin. Pero, syempre, guys, nyo na lang, basta, kaya natin to, malalampasan natin to lahat. Lahat. Lalo yung mga nandito na, diba? Pero, syempre, mas iniisip ko din yung mga taong nasa abroad na mag-isa. Hindi, kasi sobrang hirap. Grabe, no? Ako nga, papagod. Kahit sasama ko si Marvin, na pa rin ako, nalulungkot pa rin ako. May time nalulungkot tayo. Kaya minsan, ewan ko, nalulungkot ako kahit kasama ko si Marvin. Pero syempre, sinishare ko naman kay Marvin pag ako'y nalulungkot. Sabi niya, ba't ka naman nalulungkot? Pero kaya swerte din natin may ganun tayong partner do. Diba? Yung nakasupport din sa atin. Tapos pag basta lagi ako nagsishare kay Marvin pag parang bigat ng pakiramdam ko. Ang dami ko iniisip, ganyan. So, syempre, si Marvin, 5 years yung gap namin. Edi parang style kuya. Comfort sa akin. Kaya man, napagdaanan ko niyan. Kaya ayaw ko ganyan-ganyan. Oh my God. So, okay. Yun, ganun. Kaya maganda rin talagang mag-share ka din sa partner mo. Hindi, wag mo lang sasarilin. Kasi, ako, may time kasi din na naiipon ako. Tapos pag na-share ko kay Marvin, medyo gumagaan sa pakiramdam, guys. Pero siyempre, kung single ka, mag-share ka sa mga kaibigan mo. Huwag mong sarilihin kasi mas mabigat sa pakiramdam na sasarilihin mo lahat ng problema mo. Halimbawa, problema financial, problema sa family, wala kang mapagsabihan. So, ikaw, babagsak talaga yung katawan mo. De-depress ka, magkaroon ka anxiety. Kailangan mo talaga, if ever na hindi mo kayang sabihin sa mga kaibigan, sa mga close friends mo, sumali ka sa mga yung mga, ang tawag dun?
mga YFC, mga ganun CFC. Basta yung may mga church na pwede kang mag-share ng mga nararamdaman mo. Kasi madami naman dito sa, ano, dito sa, ewan ko lang sa ibang, kasi sabi naman nila kuya sa baba, sa Dubai, meron din sila nasalihan ng ganyan mga Filipino community na nagsishare sila ng mga problema nila, umiiyak sila, nagwo-worship sila, lalo pag nagwo-worship guys. Ang sarap sa pakiramdam, sobra. Kasi syempre naging YFC ako dati. Ang sarap sa pakiramdam nagwo-worship ka na umiiyak ka talaga, nakaganyan ka, yung habang kumakanta ka, ramdam mo na, tapos iniisip mo lahat ng problema mo, talagang tutulong yung luha mo. Pero ang sarap sa pakiramdam. Minsan nga, minsan may time na parang pag ang bigat natin talaga hindi ko na kaya. Pinapatugtog ko yung mga kanta, mga pang-worship. Tapos, sinasabayan ko, nakapikit ako, umiiyak ako. Pag ako mag-isa sa kwarto ha. Ganon ginagawa ko may time na ganon. Sarap sa pakiramdam. Pero syempre, iba pa rin yung may ilabas mo talaga. May mailabasan ka, diba? Kasi ako, may part sa akin na nagsishare ako sa mga kaibigan. May part din sa akin na hindi ako nagsishare kasi nahihiya ako. Ganon. Kaya minsan, share ko na lang kay God, mag-worship na lang ako para mailabas lang. Mabawasan yung nararamdaman kong sakit. Bigat, diba? So, ayun guys, matutulog na tayo kasi may work pa pala ako bukas. Nagdadaldal na naman ako. Work pa ako. Gising ako maaga, kakain ako, tapos biyahe na tayo. Kasi same din kay Marvin, may pasok siya bukas. So, baka sasabay ako. Depende kung sasabay ako sa kanya. So, ayun lang guys. So, ay, puro tayo Merry Christmas talaga guys. Ilang days na lang Pasko na. Pero iba pa rin yung pakiramdam na nagpapasko ka sa Pilipinas, diba? Dadating din yung time sa Pilipinas kami makapagpasko. Pang 2 times na Pasko namin dito sa Canada. Ay, 2 times. Hindi naman namin celebrate last year kasi nga dumating kami dito gabi. Madaling araw nakalabas. Pero, syempre, hindi kami nag-celebrate sa Pilipinas. Dahil umalis kami sa Pilipinas, gabi ng 24, dumating kami sa Hong Kong, 21 hours. Tagal, no? 21 hours, tapos nagbiyahe din kami. Ang tagal ng biyahe, Hong Kong papunta dito, 13 hours? 13 hours nga ba? 14? Basta 12 to 13 hours ata, guys. Grabe. Hindi na ako mapakali talaga ng upo ko nun. Kung saan na ako pumwesto. Diyos ko na eh. So, ayun lang guys. Papaalam na ako. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko. Saka meron din po ako na Facebook page na Crystal Larita at TikTok account na Crystal Herrera. So, bye-bye!